Sige, isara ninyo lahat ng pasugalan at iligal ang negosyo. At sino ka para ipasara ang negosyo ko, ha? Baka hindi mo kilala kung sino itong kaharap mo. Ako ang hari sa lugar na ito. Kaya teritoryo ko ito. Ang kapal ng mukha mo. Anong karapatan mo para angkinin ang pag-aari ko? Umalis ka ngayon din sa teritoryo ko. Ganon. Ngayon, teritoryong pa ba ang lugar na ito? Di ako natatakot sa baril mo. Teritoryo! Kwento ng agawan ng teritoryo ng dalawang taong may masidhing angkinin ang iisang lugar. Ang isa ay upang magpayaman pa at ang isa naman ay para sa pagmamahal at pagmamalasakit sa ari-arian at lupain na naipundar ng kanyang ama. Teritoryo! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Teritoryo! Yang sabi sa akin, sa oras na ipalam kong may bombang nakakabit sa akin, ay ako na raw ang nagsentensya sa buhay ko. Dahil sasabog sa hindi oras. E paano naman sasabog yan? Hindi mo naman kasama ang Jonas na yon. Huwag mong sabihin na sa panahong nakawala ka sumusunod siya sa iyo para pasabugin ka. Nakikita daw niya kasi ako at naririnig ang lahat ng sasabihin ko kahit malayo ako sa kanya. Ano? Nakikita at naririnig lahat ng sinasabihin mo? Oo. Kaya ako natatakot ang sabihin sa iyo na may bombang nakasuot sa akin. Dahil nga sa oras na mabanggit ko na mayroong bomba sa aking katawan ay sasabog agad ako. Teka, kung ganon, ang mini camera na nakakabit sa iyo ay siya nagmumonitor sa lahat ng galaw mo. Kaya siguro yung kinabit niya ang camera na yon para masubaybayan ang lahat ng kilos ko. At hindi lang yun. Sa palagay ko, isa sa mga dahilan kung bakit niya ikinabit sa harapan mo yan. Dahil na din sa akin. Anong ibig mong sabihin, Mosing? Mulat sa pulay, alam niya na ikaw ang lagi kong kasama. Kaya sa palagay ko, ang isa sa mga dahilan kung bakit ikinabit niya sa harapan mo ang mini camera na yon ay para alamin kung nasaan ka at masusubaybayan na rin niya ang mga ginagawa ko. Oo nga, Bossing. Hindi nga malayo na lahat ng ating pinupuntahan at pinag-uusapan ay naririnig niya at nakikita. Anong plano mo ngayon, Rico? Anong gagawin natin? Gahula tayo sa oras. Lalo lang takatakas si Don Ignacio. Ikaw at ang mga kasamaan mo, hanapin ninyong mabuti si Jonas. Kung kailangan na magbayad ako ng taong maghahanap sa kanya, gawin mo. Basta maiharap ninyo ng buhay ang Jonas na yon. Yan ang buong pangyayari kung paano ako na-hostage ni Diego na unti-unti.
Walang hiya talagang Diego na yon. Kahit kailan ay traidor at hindi mapagkakatiwalaan. Alam niyo ba, Tito, na kung anong pagpa-blackmail na ginawa sa inyo ni Diego, ganon din ang ginawa sa amin ni Jonas. Sinabi niyang papatayin niya kayo at ni Inay sa oras na isumbong namin siya sa inyo. Tama po si Marby, tita. Kahit na naririto siya sa bahay, ay wala kaming magawa ni Marby. Naging sunod-sunuran kami dahil buhay ninyo ni Papa ang nakasalalay. Hindi bale. Ang mahalaga ay buhay tayong lahat at walang nasaktan ni isa man sa atin. Ano pong walang nasaktan, Inay? Kitang-kita ko po kung paano sinintok ni Diego si Tito nang papalabas na siya sa bahay na malaki. Sinuntok ng Diego na yon ang tito mo habang papalabas siya ng malaking bahay? Opo, Inay. Kitang-kita namin ni Jonas. Ano? Paano ninyo nakita? Nasaan kayo nang saktan niyang Kuya Ignacio? Magkasama kami ni Marby na pumunta sa malaking bahay para sana'y tignan ang kalagayan ng Papa. Pero ang tumambad sa amin ay sina Diego at ang grupo nito. Bit-bit si Papa na may tali sa kamay at natutukan pa ng baril. Ano? Totoo yan. Sinaktan nga ako ni Diego. Hindi lamang ng pagkakataong yun, kundi maraming beses sa tuwing kinokontra ko ang mga sinasabi niya. Magbabayad ng malaking Diego na yon sa kanyang mga pinaggagagawa. Ito na nga ang address na binigay ni Bossing Diego. Dito ang tirahan ni Adela. Sarado nga ang mga bintana at pintuan. Wala yatang tao. Kailangan masiguro namin na walang ang tao rito dahil malaki ang traso sa akin ng Jonas na ito. Jonas! Lumabas ka rin! Kung talagang lalaki ka, lumabas ka at magpakalalaki ka! Wala yatang tao, tungkol. Wala. Ganon. Iba nang nakakasiguro. Anong ginawa mo, tungkol? Sisigurodihin ko lamang na walang kawala sa akin ng Jonas na ito. Ayun. Meron man walang tao sa bahay na yan, nasisiguro ko napatay na ang sinumang nandyan sa bahay na yan. Natutuwa ako, anak, at muli tayong nagkasama. Kung meron man akong taging hiling ng mga sandaling inhawag ako ni Diego sa leeg, ay ang muli kang makasama, anak. Yun din po ang aking panalangin, Papa. Ang muli kayang makita at makapiling. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko noon sa iyo at ang pagpapalayas ko sa iyo. Binagsisisihan ko ang lahat ng iyon. Kung mahigit na dapat na humingi ng kapatawaran, ay ako yan, Papa. Dahil nagkasama na nga tayo. Pero umalis pa rin ako na pinanaig ko ang galit sa halip na pagtitiwala sa inyo dahil ama ko kayo. Kalimutan na natin ang nakaraan at ituring na nating aral sa ating dalawa ang nangyari. Opo, Papa. Siya nga pala. Gusto kong pumunta sa kumpanya at i-announce sa lahat na ikaw ang hahalili sa akin bilang CEO. Papa, sa palagay ko ay hindi na po ito ang tamang panahon para sa kumpanya dahil nanganganib ang buhay natin
Ay, sa bagay, hindi ko pa pala na isusumbong si Diego sa mga alagad ng batas. Papa, sa ngayon, ay hindi natin alam kung sinong matinong pulis ang nasa hanay ng kapulisan. Dahil may palagay ako na maging ang mga alagad ng batas ay hawak ni Diego. Pero ako ang mayor sa bayang ito. Palagay ko, pagkikinggan nila ako. Papa, isipin mo na lamang na ang pagkapanalo mong mayor ay dahil sa kagagawa ni Diego. Ginawa niya ang lahat ng paraan. Kasama na ang pagbabayad sa ilang kawani ng Comelec at ng media para makilala ka. At saka mo na isipin ang pagiging alkalde mo pag naipakulong na natin si Diego. Aksidente ang pagkakauwi ko sa bahay natin ito. Dahil nga sa mabilis na pagtakas ko sa munisipyo, kung saan ako ibinilanggo ni Diego, ay napadpad ako sa baring ito nang hindi ko nalalaman kung saan tutuloy hanggang sa may mabasa ako na Mangayaw Road. Naalala ko na mayroon tayong bahay dito. At dahil nga dito tayo lumaki, kaya kabisado ko pa ang pasikot-sikot hanggang sa makauwi nga ako sa bahay natin ito. Paano yan? Wala tayong pagkain dito. Mamamalingki muna ako. Huwag mo na tayong umalis dito. Baka makita tayo ng grupo ni Diego. Pero anong kakainin natin? Hindi nga tayo mamamatay sa bala, pero mamamatay naman tayo sa gutom. Dahil kinailangan ko kayong makontak, kaya isinugal ko ang buhay ko. Nag-ingat akong pumunta ako sa bayan para mamalingki. At ito ka, namila ako. Una ng isang sakong bigas at mga dilata. May pera kang dala. Wala. Pero habang inaayos ko ang dating kwarto ni Inay at Itay, may nakita akong lumang baor na ang laman mga sinaunang barya. Sinubukan kong ipinalit sa pag-asang kahit 100 lang sana para lamang makatawag sa inyo. Akalain mo bang 5,000 ang halaga ng baryang yun? Talaga? Oo. Mataas pala ang katumbas na halaga ng mga sinuunang mga barya. Siya nga pala. Maraming bunga ng saging sa bandaron na bahagi pa rin ng pag-aari ni Inay at Itay. Pwede nating abastuhin ang mga yun. Tamang-tama. Maglalaga ako ng hinog na saging kung ganon. Para may merienda tayo mamaya. Natutuwa ako. Kumpleto tayong 4. Ito na ang matagal ko ng pinapangarap. At kahit na tayo lamang ang naririto ay masayang-masaya ako dahil muling nabuo ang pamilyang ito. Oo, kuya. Kaya lang, parang nakakatakot din dahil walang tutulong sa atin dito. Halimbawa lamang na matuntun tayo ng pangkat ni Diego at ng grupo niya. Huwag kang mag-alala dahil ang bahay na ito ay may lihim na lagusan na pwede nating pagtaguan o labasan. Halimbawang malagay sa alanganin ang mga buhay natin. Kumusta ang paghahanap ninyo kay Jonas? May nakakita na ba sa kanya? Wala pa rin, bossing. Kahit hindi ninyo puntaan sa bahay ng kanyang tita Adela, subukan yung puntaan doon. Baka nandun siya. Pinuntahan ko na rin siya doon, pero nakasara ang bahay. Pinaulanan niyo sana ng bala
ng baril. Ang bahay na yon para makasigurado kayo. Yun na nga ang ginawa ko, bossing. Pinaulanan ko ng bala ang buong kabahayan na yon. Pinasok niyo ba ang bahay pagkatapos nung paputukan? Hindi na. Basta ko na lamang pinaputukan ng Armalite. Ikaw talaga, Tugmol. Kahit kailan hindi ka nag-iisip. Bakit hindi mo siniguro kung meron o walang tao roon? Tahimik ang buong kabahayan, bossing. Wala akong naririnig na sigaw. Ang ibig sabihin, wala talagang tao roon. Pumasok pa sana kayo para masiguro ninyong patay ng mga naroon kung naroon nga sila. At alamin ninyo kung talagang walang tao. Kahit kailan hindi mo ginagamit ang utak mo, Tugmol, napakatanga mo. Pasensya na, bossing. Ginawa ko naman, hindi ang paghingi mo ng pasensya ang kailangan kong marinig sa'yo. Ang gusto ko, bumalik ka sa bahay na yon at siguraduhin mo na wala nang ang tao roon para alam natin kung saan natin sila hahanapin. Tanga! Tito Ignacio mo at si Jonas, gising na ba silang dalawa? Opo, inay. Nakita ko sila sa beranda kanina lamang na nag-uusap. Matagal ding panahong hindi nagkita at hindi nagkasamang mag-ama. Lalo na matagal din silang hindi nagkaintindihan. Malamang ay sinusulit nila ngayon ang mapanahong hindi sila nagkasama. Kitang-kita ko nga po sa mga mata ni Tito Ignacio, inay. Ang saya-saya niya. At natutuwa ako na makitang masaya ang kuya ko. Teka, anong oras na ba? Tanghali na yata. Mag-alas 10 na ng umaga, inay. Nako, teka nga't matignan ko ang kusina. Ano kaya ang pananghalian natin ngayon? Wala nga tayong makain, inay eh. Anong wala? May isang sako tayo ng bigas at mayroon ding nabiling dilatang Tito Ignacio mo. Mayroon din tayong tubig. Mabubuhay na tayo niyan. Po, sardinas na naman ang uulamin natin? Anak, pagtiisan mo muna habang nanganganib pa ang buhay natin. Teka, nasaan ba si Jonas? Nasa baba po silang dalawa ni Tito. Binubungkal nila ang lupa. Ang narinig ko nga usapan nila magtatanim yata sila ng kamatis. At pumayag naman ba si Jonas na magbungkal ng lupa? Siguro. Nakita ko lamang kasi silang dalawa na nagbubungkal ng lupa. At nang lapitan ko sila, yun nga ang naabutan kong pinag-uusapan nilang dalawa. Ang tamnan daw nila ng kamatis. Napakabait talagang bata si Jonas. Teka, ang mabuti pa. Magpatulong ka muna na kumuha ng dahon ng malunggay para may maulam tayo. Dahon ng malunggay ang uulamin natin, inay? Oo. At huwag mong maliitin ang gulay ng malunggay dahil ang malunggay ang nataguri ang hari ng mga gulay dahil sa taglay nitong katangian na maganda sa katawan. O sige, yun na lamang ang uulamin natin, inay. Dahon ng malunggay. Siyempre, sasahugan din natin para may lasa. Anong isasahog nyo? Wala naman kahit anong karne o isdang pansahog lang sana. Maraming sardinas dyan. Yun na muna ang ipansasahog natin. Ano? Sardinas ulit? Itlog na may sardinas na nga kagabi. Tapos kaninang umaga, ginisang sardinas. Tas ngayon, gulay nga pero sardinas ulit ang sahog. Ano ba yan, inay? Mangangamoy sardinas na ako niyan eh. Ay nako, kumilos ka na nga. At tigilan mo na yung karireklamo mo. Batang ito, wala na ngang makain nagrereklamo pa.
kumuha ka na nga ng dahon ng malunggay para may kasamang sardinas na sa uulamin natin. Anong gagawin natin ngayon, bossing? Sabihin mo na, naghihintay si General. Oo. Maghintay siya nang maghintay hanggang mabuti ang mga mata niya. Saka hintay. Siya nga pala, yung paghahanap ninyo kay Tandang Ignacio, may resulta na ba? Nahanap na ba ang kanyang kinaroroonan? Hindi, mga bossing. Bala, kung nahihirapan kayo maghanap sa kanya, ako nang gagawa ng paraan. Ako ang gagalaw para dukutin si Jonas at gumawa ka rin ng paraan, Tukmol, para mapalabas si Don Ignacio. Anong gagawin mo, Moseng? Itratrack ko ang kinaroroonan ni Jonas sa pamamagitan ng kanyang cellphone. Ano? Mahahanap na nga kaya ng grupo ni Diego ang grupong kinaroroonan nila Jonas. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at nalalapit na pagtatapos ng ating dulang pinamagatang Teritoryo! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Teritoryo! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.